Magandang umaga po ma'am at magandang umaga po sir. So ngayong araw ay ibabahagi namin ang aming pag-aaral at aming presentasyon sa aming sinagawang action research na pinamagatang validasyon ng Learning Activity Sheet or LAS gamit ang Directed Reading Thinking Activity or DRTA para sa Baitang 8. So ngayon ibabahagi namin ang aming ginawang rationale. So ayon kina Karaeg at Kimbo noong 2022, maraming mag-aaral sa Baitang 8 ang nahihirapan sa pag-unawa sa binasa at pag-uugnay sa mga mahalagang detalye mula sa teksto. Dahil dito isinagawa ang mga pag-aaral na validasyon ng Learning Activity Sheet LAS gamit ang Directed Reading Thinking Activity or DRTA para sa mga mag-aaral sa Baitang 8 upang mapahusay ang reading comprehension ng mga mag-aaral. Ang DRTA ay tinatawag nating D for Directed ay tumutukoy sa paggabay ng guro sa pag-iisip ng mga mag-aaral bago magbasa sa pamamagitan ng pagsusuri sa pamagat, larawan o iba't iba pang bahagi ng teksto upang makabuo sila ng isang prediction. Ang R naman ay nangangahulugang reading ay tumutukoy sa aktwal na pagbasa kung saan ito'y sinusuri ng mga mag-aaral kung tama o mali ba ang kanilang mga hinuha. Samantala, ang T naman is nangangahulugang thinking. Ito naman ay tumutukoy sa masusing pagninilay at pagpapatunay sa kanilang mga ideya gamit ang ebidensya at makikita sa teksto. Ayon naman kilang Howard noong 2018 at Almore, Wilson at et al. So narito ang DRTA ay nakatutulong pa rin sa pagpapalalim at pag-unawa dahil sa pinapanatili nito ang interes at focus ng mga mag-aaral habang sila ay nagbabasa. So ayon kay Stauffer noong 1969, ang DRTA ay isang estratehiya na nagbibigay daan sa mga mag-aaral upang maging aktibong tagapag-isip sa halip na maging pasibong mambabasa lamang. Okay? Sa pamagitan ng DRTA estratehiya ay mas lalong nahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri at pag-unawa sa teksto. Kaugnay nito, layunin ng mga manaliksik na ito ay mabuo at ma-validate ang Learning Activity Sheet or tinatawag na LAS na ginagamitan ng DRTA bilang pangunahing estratehiya sa pagtuturo o pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang 8. Narito naman ang aming framework o aming conceptual na balangkas. No, meron kaming tinatawag na 4 steps sa DRTA model. No, unang step o unang hakbang sa DRTA model ay tinatawag nating predict. No, dito ay may magkakaroon ng mga mag-aaral ng prediction, no? Ginagamitan ito ng pamagat o heading o maging ang mga larawan o ginagamitan ito ng dating kaalaman upang makabuo ng isang prediction tungkol sa teksto. At pangalawa namang hakbang ay tinatawag nating read. Dito ay ang paggamit ng pamagat, mga heading, mga larawan na naglalaman upang makakuha ng hinuha o tungkol sa teksto or hinahayaan na ang mga mag-aaral ay nagbabasa or habang nagbabasa. Pangatlo namang model sa pangatlong hakbang ay tinatawag nating prove and confirm. Dito na hakbang ay ang mga mag-aaral ay sinusuri ang mga hinuha, no? Maghahanap ng mga ebidensya at sa teksto kung ito ay tama ba o mali ang kanilang mga hinuha o prediction. At ang pang-apat naman na hakbang sa DRTA model ay tinatawag nating justify. Itong hakbang na ito ay nagpapaliwanag kung bakit bakit napapatunayan o hindi napapatunayan ang kanilang mga prediksyon, gumagamit ng ebidensya o sariling pangangatwiran yung mga hinuha o prediksyon ng mga mag-aaral. So, yun ang apat na model sa DRTA model at yun ang apat na hakbang: prediction, read, prove and confirm, and panghuling hakbang ay justify. Ito naman ang aming paglalahad ng suliranin. Sa bahaging ito ay layunin itong masagot ang sumusunod na tanong. Una, ano ang antas ng visa o validity ng Learning Activity Sheets or OLAS na ginamit sa DRTA? Pangalawa, ano ang antas ng katanggap-tanggap ng module batay sa resulta ng validasyon? At ang pangatlo, anong mga mungkahi o interbensyon ang maaaring ibigay upang higit pang mapabuti ang visa ng LAS sa pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral? Ito naman ang aming intervention. Ang intervention sa Learning Activity Sheet or OLAS na ito ay nakatuon sa paggamit ng Directed Reading Thinking Activity or DRTA bilang estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa upang mapalalim ang pag-unawa at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Baitang 8. Sa pamamagitan ng DRTA, ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa proseso ng pagbasa sa pamamagitan ng paghuhula, pagbabasa, pagpapatunay at pagbibigay katwiran batay sa tekstong kanilang binabasa.
Ayon kina Muhammad Fauzi at Noraza Mo Nordin, noong 2019, ang mga estratehiyang nakatuon sa aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang komprehensyon at pagpapanatili ng interes sa pagkatuto. Dagdag pa rito, ipinakilala ni Russell Stafford 1969 ang DRTA bilang isang estratehiya sa pagbasa na naglalayong linangin ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral habang sila ay bumabasa. Ito ang mga hakbang ng DRTA o Directed Reading Activity. Unang hakbang, predict o paghula. Sa yugtong ito, ipapakita ng guro ang pamagat, larawan at ilang bahagi ng teksto sa loob ng 5 minuto. Susuriin ito ng mga mag-aaral upang makabuo ng prediksyon tungkol sa nilalaman ng akda. Layunin nitong magamit ang kanilang dating kaalaman at mahikayat silang maging interesado sa babasahin ng 5 minuto. Ang pangalawang hakbang ay read o pagbasa. Sa loob ng 10 minuto, babasahin ng mga mag-aaral ang teksto upang malaman kung tama ang kanilang mga prediksyon. Habang nagbabasa, susuriin nila ang mahalagang ideya at impormasyon mula sa akda. At ang pangatlong hakbang, confirm and prove o pagpapatunay. Pagkatapos magbasa, sasagutin ng mga mag-aaral ang mga tanong ng guro at tutukuyin kung alin sa kanilang mga prediksyon ang tama o mali. Magbibigay sila ng ebidensya mula sa teksto upang suportahan ang kanilang sagot sa loob ng 5 minuto. At ang panghuling hakbang, justify o pagbibigay katwiran. Sa huling bahagi, magbibigay ang mga mag-aaral ng paliwanag at sariling pananaw batay sa tekstong binasa. Ipapaliwanag nila ang kanilang mga sagot gamit ang mga detalye at ebidensyang makikita sa akda sa loob ng 5 minuto. Ayon sa aming pag-aaral ay ito naman ang nakita naming resulta base sa 3 naming mga validator. So makikita dito na ang resulta ay meron itong excellent at pagkatapos ay batay sa resulta ay lahat ng indicator ay nakakuha ng 171 na excellent at ipinapakita nito na lahat ng eksperto ay nagbigay ng marka na 3 o 4 sa bawat indikador ng instrumento. Ipinapahiwatig ng resulta na ang nabuong learning activity sheet ay may mataas na antas ng content validity. Nangangahulugan ito na ang mga nilalaman, gawain at estratehiyang ginamit sa bawat yugto ng DRTA ay malinaw, organisado at naaayon sa layunin ng pagkatuto. Ipinapakita rin ng pagtataya ng mga eksperto na ang instrumento ay epektibong nakatugon sa mga pamantayan ng kalidad at kaangkupan bilang kagamitang panturo sa pagbasa. Ayon kina Pollet at Beck, 2006, ang mataas na Content Validity Index ay nagpapakita na ang isang instrumento ay may sapat na kalidad at kaangkupan batay sa pagsusuri ng mga eksperto. Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta ng content validation na ang nabuong learning activity sheet ay nakamit ang antas na excellent. Sa lahat ng indikador, dahil dito napatunayang ang learning activity sheet ay balido, angkop at maaaring gamitin bilang kagamitang panturo sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa gamit ang directed reading thinking activity. At ito naman po ang konklusyon ng aming pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay napatunayan na ang estratehiyong paggamit ng 4 na hakbang ng Directed Reading Thinking Activity o DRTA ni Russell Stapper 1969, predict, read, confirm, approve, at justify ay nagbibigay ng malinaw at organisadong proseso ng pagkatuto na tumutulong sa mga mag-aaral na mas maunawaan ang kanilang binasa. Sa pamamagitan ng mga gawaing nakapaloob sa LAS o Learning Activity Sheets, nahihikayat ang mag-aaral na bumuo ng prediksyon, magsuri ng impormasyon, magbigay ng ebidensya at magpaliwanag ng kanilang pag-unawa sa teksto. Bukod dito, napatunayan din na ang pag-aaral na mahalaga ang validasyon ng mga eksperto sa pagpapataas ng kalidad ng mga kagamitang panturo. Ang mga mungkahi at rekomendasyon ng mga validator ay naging gabay sa pagriribisa at pagpapahusay ng nilalaman, organisasyon, kalinawan ng panuto, at kaangkupan ng Learning Activity Sheets o LAS. Dahil dito, natiyak na ang mga kagamitang panturo ay naaayon sa mga pamantayan ng pagtuturo at handa para sa paggamit sa loob ng silid-aralan. At yun lamang po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am and sir, sa inyong oras at buong konsiderasyon sa aming grupo. Lalong-lalo na po sa aming tagapagpayo na si Ma'am April sa Buklalaw. Maraming salamat sa inyo lahat.